Sumisigaw sa takot ang isang dalagang mahigit 20 anyos na. Puno na ng putik ang kanyang katawan dahil sa paupong pag-atras niya sa malambot na lupa para layuan ang lalaking hayok sa laman. Lulong sa alak ang lalaking halos 50 anyos na. Luto na sa kalasingan ng utak nito kung kaya't hindi na naaawa sa dalagang balak biktimahin. Ang tanging nasa isip lang ng lalaki ay makuha ang babaeng matagal na niyang pinagnanasaan. Huwag ka nang pumalag. Papaligayahin naman kita eh. Hindi ka naman masasaktan eh. Masasarapan ka pa nga sa gagawin nating to eh. Kaya huwag ka nang manlaban at huwag ka na rin magsisigaw. Sandali lang naman to, Rosalinde. Hindi naman ito magtatagal eh. Pero kung masasarapan ka, pwede naman nating ulit-ulitin. Lalong nagpupumiglas ang babae nang marahas siyang hawakan ng lalaki sa hita. Lalo siyang nagsisigaw, dahilan para mainis na ang lalaki. Sinabi ko na sa iyong huwag kang maingay eh. Sinuntok ng lalaki ang sikmura ng dalaga na siyang dahilan para ito'y mawalan ng malay. Humalakak sa tuwa ang lalaki. Lalo siyang natakam sa katawan ni Rosalinda nang hubaranan niya ito ng saplot. Napakaganda mo talaga, Rosalinda. Napakakinis mo. Napakaganda ng hubog ng iyong katawan. Ngayon mapapasakin ka na. Yang katawan mong yan. Matagal ko nang pinagnanasaan yan eh. At ngayon, nakatsyempo na ako. Hindi na ako magsasayang ng oras. Aangkinin kita ngayon at pagsasawaan. Bago ka mapunta sa kamay ng ibang lalaki, ako muna. Samantala, sa di kalayuan ay may nakamasid na nilalang. Galit nitong pinapanood ang ginagawa ng lalaki. Nakakuyom ng maigpit ang kamao nito. Naghihintay ng tamang pagkakataong sumalakay. Nang makita niyang nakapatong ng lalaki sa ibabaw ng babae, hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Mabilis ang kanyang pagtakbo at hindi alintana ang matatalas na talahib na humihiwa sa kanyang balat. Nang makalapit na siya ay marahas niyang hinablot ang lalaki. Pinagsusuntok niya ito at nang mabuwal sa lupa ay kaagad niyang pinatungan at umangil siya ng napakalakas. Sino ka? Anong klaseng nilalang ka? Anong klaseng alimaw ka? Kanina pa ako nagtitimpi sa yung demonyo ka eh. Ang lakas ng loob mong biktimahin ang kakambal ko. Pes, ibibigay ko sa iyo ang hinahanap mo. Ikaw ang gagawin kong biktima. Masahol ka pa sa mga kauri kong aswang. Dapat sa iyo pinalalaman sa tiyan. Aswang ka! Saklolo! Tulungan niyo ako! May aswang dito! Tinakpan na lang ng aswang ang bibig ng lalaki gamit ang kaliwang kamay nito. Pagkatapos ay hiniwa ng aswang ang tiyan ng lalaki gamit ang matutulis niyang kuko. Pumainlan lang ang sigaw ng lalaki dahil sa sakit na kanyang nararamdaman. Nanlalaki sa takot ang mga mata ng lalaki nang makita niyang buhay siyang kinakain ng halimaw. Muling sumigaw ng malakas ang lalaki at kaagad namang ibinaon ng aswang ang mahaba at matutulis niyang kuko sa liig nito. Dahilan sa pagpuslit ng dugo. Di naglaon ay tuluyan ng namatay ang lalaki at nagpakabusog naman ang aswang sa laman loob nito. Nang mambusog ay iniwanan niya ang lalaki na hawak ang tiyan at bawas na rin ang ibang parte ng katawan. Binuhat ng aswang ang walang malay na katawan ni Rosalinda at inuwi sa kanilang bahay na nasa gitna ng kakahuyan. Mga ilang minuto naman ang nakalipas bago magising si Rosalinda. Inilibot niya ang kanyang paningin sa paligid at nalaman niyang nakauwi na siya ng bahay. Hinagilap niya kaagad ang kanyang kakambal. Oh, gising ka na pala. Ano ba nangyari sa'yo? Naghahanap ako ng ligaw na hayop nang makita kita sa talahiban eh. Wala kang malay. Bakit ka nandun? Galit na nagsisigaw si Rosalinda. Alam na agad ng babae na may ginawa ang kanyang kakambal na si Lando sa lalaking nagtangka sa kanya. Paulit-ulit niyang tinanong ang kakambal kung anong ginawa nito sa lalaki. Pinasadahan din niya ng tingin ang katawan ng kakambal. Kasalukuyan itong naglilinis ng mantsa ng dugo sa katawan. Piniktima mo siya, Lando?
Dapat lang yun sa kanya, no? Hindi na binubuhay ang kagaya niya. Dadami lang mga kagaya niyang rapist eh. Dapat lang silang mabawasan. Hindi mo dapat ginawa yun. Bakit? Dahil tao siya? Kahit masama siyang tao, hindi siya pwedeng saktan? Kalokohan. Ang mga aswang, kahit walang ginagawang masama, pinapatay ng mga tao. Tapos, bawal kaming gumante? Ayos lang naman sa akin na iba ang bibiktimahin niya eh. Hindi ako makikialam. Pero nagkamali siya dahil ikaw ang biniktima niya. Ibang usapan na yun. Pero hindi mo siya dapat pinatay. Hindi ko kaagad naisip na dapat pala bawasan lang yung parte ng katawan niya. Kaya lang kahit bawasan ko, hindi naman yun tutubo eh. At saka hindi na ako nakapagpigil pa. Nasarapan na rin ako sa katawan niya kahit sobrang lansa ng dugo dahil sa sama ng ugali niya. Yun na nga, Lando. Kaya ayaw kong tumikim ka ng tao kasi hahanap-hanapin mo na. Saka, paano na ngayon? Tutugisin ka na ng taong bayan dahil sa ginawa mo. Tugisin man nila ang pumatay sa kanya, wala akong iniwan na ebidensya. Aakalain lang nila na mabangis na hayop ang lumapa sa taong yon. At saka, sakit na siya ng ulo ng badong to, no? Magpapasalamat pa nga yung mga tao ngayong patay na siya. Ang mahalaga sa akin ngayon, nailigtas kita sa kanya. Lando, papatay ka ng tao dahil lang sa akin? Oo, 2 na lang tayong natitirang buhay sa pamilya natin. Sino pa ba ang magtitinginan kung di tayong 2 lang? Kung ano man ang maging resulta ng ginawa kong ito, tumahimik ka lang. Huwag kang makialam. Ako na ang bahala sa lahat. Tapos, anong gagawin mo? Papatayin mo sila? Kung kinakailangan. Wala nang nagawa si Rosalinda dahil kahit anong pagsalungat niya sa mga sinasabi ng kanyang kakambal ay hindi rin siya mananalo. Padabog niya itong iniwan. Pumasok siya sa kwarto at nagkulong doon. Kinaumagahan ay pumutok na ang balita sa kanilang baryo tungkol sa bangkay ng lalaking natagpuan sa bakanting loteng tinubuan na ng mga talahib. Dahil sa karumal-dumal na itsura ng bangkay ng biktima, ay kumalat ang balitang may mabangis na hayop na gumagala sa paligid. Kung kaya't pinag-iingat ang lahat, lalo na kapag sumapit na ang gabi. Pinaniwalaan ng lahat na hindi magagawa ng tao ang ganoong pagpatay. Humugong pa ang balita na aswang ang gagawa ng ganoong krimen. Magmula ng araw na yon, maaga nang nagsasarado ng bahay ang mga naninirahan sa baryong yon. Lalo na ang malapit sa pinangyarihan ng krimen dahil sa takot na baka sila ang susunod na mabiktima. Umabot sa magkapatid ang mga pasalin-salin na balita sa kanilang baryo. Maski sabihan nila akong halimaw, wala akong pakialam. Alam mo, Rosalinda, ang importante sa akin, mailayo kita sa kapahamakan. Naipangako ko yun sa ating mga magulang bago sila pumanaw. Bahala ka sa buhay mo. Huwag mo akong sisihin sa mga pwede mangyari sa iyo, Lando. Paulit-ulit kitang pinagsasabihan. Kahit kailan, hindi kita sisisihin sa mga ginagawa ko, kambal ko. Hindi rin kita ipapahamak. Nang sumunod na gabi, naghahagilap si Lando ng ligaw na hayop para ipanglaman sa kumakalam niyang tiyan. Sa pag-iikot sa kakahuyan, ay may narinig siyang taong nagsasalita. May kalayuan ito sa kanyang kinaroroonan. Pero dahil malakas ang kanyang pandinig, kaya malinaw niyang naririnig ang lasing na lalaki. Nanlisik bigla ang kanyang mga mata. Galit na siya sa mga taong lango sa alak. Lasing na naman, mga walang kwentang tao. Kapag nakagawa ng kasalanan, isisisi sa alak. Bago niya puntahan ng lalaki, ay hinuli muna niya ang 2 pagala-galang tikling. Kinain niya ito habang pinagmamasdan mula sa pinagkukublihan ang lalaking pasuray-suray na naglalakad sa kalsada. Natatawa siya dahil galit na galit ang lalaki sa sarili nitong anino. Inaaway ng lalaki ang anino dahil tinatapakan daw ang kanyang mga paa. Sira ulong lasing. Luto talaga ang utak sa alak Pati anino, pinagdidiskitahan niya. Ay nako. Sa kakapanood niya sa lalaki, maya-maya ay nakita niyang may papalapit na ahas dito. Hindi nag-isip si Lando. Kaagad niyang nilapitan ng lalaki. Binuhat niya ito at inilayo sa ahas. Pero natigilan siya nang makitang titig na titig sa kanya ang lalaking lasing.
Tinanong pa nito kung anong klaseng halimaw siya dahil sa itsura niyang mabalahibong katawan. May mahabang pangil at kuko at namumulang mata. Isa akong aswang. Natatakot ka na ba ngayon? Muli siyang tinanong ng lalaki kung siya rin ba ang nambiktima sa lalaking natagpo ang wakwakan tiyan. Ah, yun ba? Oo, ako nga. Kaya ipagkalat mo sa lahat na may isang aswang na kumakain ng masasamang tao dito sa baryo. Pagsabi nun ay tinalikuran na rin ni Lando ang lalaki. Masalamat ka, busog na ako. Kung di, lamang tiyang ka rin. Kaya lang ang sama talaga ng lasa ng taong lango sa alak Mas masarap pa sa inyo yung lasa ng dagang bukid. Di pa siya nakakalayo ay bigla na lang siyang pinagsusuntok ng lalaki sa kanyang likuran. Nainis lang siya dito kaya pinagkakakalmot niya sa leeg at iba pang parte ng katawan nito. Abat, sira ulo ka. Akala mo ba kaya mo ako? Iiwanan kita ng tanda sa katawan para hindi mo ako makalimutan. Saka para paniwalaan ka ng tao na kapag sinabi mong may aswang kang nakita. Nawala ang kalasingan ng lalaki dahil sa ginawa niyang pananakit dito. Nang matauhan ay nagtatatakbo sa takot ang lalaki. O di ba? Duwag din pala. Tatakbo rin pala. Pasalamat siya at hindi ako basta-basta kumakain ng tao. Kinabukasan, habang namimitas ng abokado si Lando, nasipat niya ang kakambal na si Rosalinda na paparating. Oh, bakit kaya siya nagpunta rito? Di naman siya nagpupunta dito sa taniman ng abokado Teka, base sa paglakad niya galit na naman ang kakambal ko. Nang makarating sa kinaroroonan niya ang kapatid, galit siya nitong kinausap. Alam mo ba ang balita ngayon sa buong baryo, Lando? Bakit? Sikat na ba ako? Pinag-uusapan na ba nila ang gwapong aswang? Lalong naggalit sa kanya ang kapatid. Ikinuwento niyang pinagkakalat ng lalaking lasing na sinalakay siya ng aswang. Pinaniwalaan niyo ng mga kababaryo nila dahil sa mga kalmot sa katawan. Talaga bang ikaw ang gumawa nun sa kanya? Oo, tinakot ko. Kinalmot ko lang siya, hindi ko siya kinain. Sabi ko naman sa iyo hindi ako kumakain ng tao ng basta-basta lang. Kaya relax ka lang kapatid. Relax? Lando, tutugisin nila ang aswang. Oy, ano naman? Bakit ka ba natatakot? Hindi naman nila alam kung sino yung aswang dito sa baryo Magro-ronda lang yung mga yan. Kapag wala silang nakita, di titigil din yan. Huwag mo kong alalahanin, kambal ko. Tao lang yan sila. Aswang ako. Isang sampalang lumapat sa pisngi niya, pero hindi niya ito ikinabigla. Oh, medyo masakit yun Pero kung nasaan yung aswang ako, hindi ako masasaktan. Normal lang yun kasi nag-aalala ka sa akin. Pero kagaya nga ng sinabi ko, huwag mo kong alalahanin. Habang lumilipas ang araw, hindi na magawang pigilan ni Lando ang paghahanap ng karne ng tao. Mula nang makatikim siya nito, ay hinahanap na niya ang kakaibang sarap na yon. Nakakainis na pakiramdam to. Kahit anong pigil ko sa sarili ko, hindi pa rin maibsan yung gutom ko. Para akong naglili sa karne ng tao. Nakakapanlaway. Nakakapanghina na. Hindi na sapat sa akin yung mga hayop. Kahit gaano pa kalaki ang hayop na kakainin ko, hindi na sapat sa akin Gusto ko na ng tao. Lalong namumula ang kanyang mga mata dahil sa pagkasabik. Nang hindi na niya makayanan ng sariling gutom, tinakasan niya ang kapatid para maghanap ng mabibiktima. Mabilis ang kilos niya habang binabaybay ang kagubatan. Pumunta siya sa kabilang baryo upang doon maghanap ng bibiktimahin. Para siyang aso kung amuyin ang paligid. Hanggang sa makaamoy siya ng babaeng buntis. Ang bango naman nun. Nasaan yun? Naamoy kong nasa malapit lang siya. Kailangan ko siya makita. Hinagilap niya yon. Sinundan niya ang mabangong amoy hanggang sa makarating siya sa isang bahay. Mula sa di kalayuan ay sinipat muna niya ang loob. May buntis nga at wala siyang kasama. Mukhang sinuswerte ako ngayon Mukhang manganganak na siya. Pagkakataon ko nito. Mabilis na pumunta si Lando sa bubungan. Maingat niyang binutas ang bubong na gawa lang sa pawid. Sinilip niya roon ang babaeng buntis.
Nanlalaki ang kanyang mga mata dahil sa kasabikan. Hanggang sa mapansin niyang humahaba na ang kanyang dila. Hala, bakit humahaba ang dila ko? Ngayon lang nangyari sa akin to Wow, kakaiba ito Teka, gusto kong sip-sipin yung tiyan niya. Kaya siguro yung dila ko umabot na dun. Ang haba na, ayan, pahaba na. Dahil sa kasabikan ni Lando, lalo niyang nakukontrol ang kanyang dila. Pinahaba niya ito hanggang sa makarating sa babaeng nakahiga sa higaan. Namimilipit sa sakit ng tiyan ng babae at paulit-ulit na tinatawag ang pangalan ng asawa. Nang makarating na ang dila ni Lando sa kanyang pinupuntirya, kaagad niyang sinipsip ang dugo. Ipinasok pa niya ang kanyang dila sa sinapupunan ng babae para masipsip niya ang sanggol. Halos mabaliw sa sarap si Lando. Nang makatapos siyang kumain, maya-maya ay nataranta siya nang magsisigaw ang babae dahil hindi na nito nararamdamang gumagalaw ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Ilang sandali pa'y dumating na ang lalaking asawa nito kasama ang hilot. Ayan, umiksi na yung dila ko. Kailangan ko nang umalis bago pa nila malamang inaswang yung babaeng yun. Mabilis na umalis si Lando. Pagka-uwi niya, nakaabang na sa kanya si Rosalinda. Kagad siya nitong tinanong kung saan nanggaling. Palagi ko itong ginagawa pero paulit-ulit ka naman nagtatanong. Di ka pa nasasanay. Lagi na ako nag-iisip na baka tao nang binibiktima mo, Lando. Puro ka tamang hinala Sa susunod, sumama ka sa akin. Pwede mo akong pagbintangan na kinakain ko yung mga alagang hayop na mga kababaryo natin pero ang kumain ng tao? Hindi ko ginagawa yun. Siguro gagawin ko lang yun kapag nasa peligro ka. Sana nga, wag lang kitang mahuli, Lando. Kung hindi... Ano, papatayin mo ako? Kung papatayin mo ako, gawin mo na. Wag mo nang patagalin. Kung hindi ka na nagtitiwala sa akin ngayon, di wag mo na akong kaawaan. Patayin mo na ako. At hindi ako lalaban. Sa'yo lang ako susuko. Hindi na siya sinagot ng kakambal. Bumalik ulito sa silid. Sinundan niya ito ng tingin pagkatapos ay nagpakawala siya ng malalim na buntong hininga. Naihilamos niya ang kanyang palad sa muka. Bigla siyang nakaramdam ng konsensya matapos maalala ang ginawa niyang pagkain sa sanggol na walang muwang. Biglang tumulo ang luha sa kanyang pisngi. Nakagad din niyang pinahid. Bang klaseng sumpa to? Bakit ba sa angkan pa namin ito nangyari? Bakit ba naging aswang kami? Pero hindi ako nagsisisi na minana ko ito mula kay nanay. Kasi kung hindi, kay Rosalinda niya balak ibigay ito Hindi ako papayag na siya ang magdusa sa sumpang ito. Dapat magkaroon ng normal na buhay ang kakambal ko. Pero hindi mangyayari yon hanggat kasama niya ako sa buhay niya. Pero hindi ko naman siya pwedeng iwanan dahil napakaraming nagtatangka sa kanya. Takaw pansin kasing ganda ni Rosalinda Kaya lang, hindi siya maporma ng mga lalaking gustong manligaw sa kanya dahil masyado siyang mailap. Ewan ba naman kasi sa kakambal kong ito Ayaw pa mag-asawa. Kasi kapag nag-asawa na siya, hindi maaari ko na siyang iwan. Magiging normal na yung buhay niya. Kinabukasan, gumagayak si Rosalinda at pinapanood lang siya ni Lando. Oh, saan ka pupunta, kambal? Hindi kumibo si Rosalinda sa kanya, pero patuloy lang siya sa pagsasalita. Mamamalengke ka? Nakko, maraming lukulukong lalaki doon Mag-iingat ka. Natigilan na si Rosalinda at tinapunan na siya ng tingin kaya siya kinausap. Huwag mo akong susundan Ay, grabe. Natakot naman ako sa pagbabanta mo. Palengke lang ang pupuntahan mo. Bakit naman ako susunod? At saka, ayaw kong pumunta sa palengke kasi, ewan ko ba, bumabaliktad ng sikmura ko kapag nakakamuy ako ng isda. Balansa ang isda kaya hindi ko kaya. Hindi ko kayang kainin ng hilaw. Bakit kaya ganun, no? Pupunta na lang ako sa taniman na abukado ni Mang Nilo. Mag-aani sila ngayon Tutulong ako para magkaroon ng ekstrang pera. Hindi na uli siya kinausap ng kapatid. Tuloy-tuloy lang itong umalis ng bahay. Nang makalipas ang ilang minuto, sinundan niya ito. Palihim siyang nakasunod sa kapatid.
hanggang sa makarating sila sa simbahan. Nagulat siya nang biglang may humawak sa braso ni Rosalinda. Aba, teka, sino yun? Bibiktimahin ba niya yung kakambal ko? Pero mukhang hindi eh. Isa lang siyang matandang babae. Nagtago siya at pinagana niya ang malakas niyang pandinig. Pinakinggan niya ang usapan ng dalawa. Ikaw ba ang anak ng yumaong si Roxanne? Opo, kilala niyo po ang nanay ko? Halika, doon tayo mag-usap sa loob ng simbahan. May sasabihin ako sa iyo na hindi dapat malaman ng kakambal mo. Ba't sira ulong matandang yun ah? Bakit niya kinakausap ng gano'n ang kakambal ko? Ano bang kailangan niyang ilihim sa akin? Papasok pa talaga sila sa loob ng simbahan ah? Hindi makakapasok ang alagad ng isang demonyo sa tahanan ng Diyos. Sus, tanga rin itong matandang to. Oo, hindi nga ako makakapasok sa loob, pero maririnig ko naman sila. May patago-tago pa. Sinundan ni Lando ng tingin ng dalawa habang papasok sa loob ng simbahan. Naghanap naman siya ng mapagtataguan para hindi siya mapansin ng ibang tao, at nang marinig niya ang malinaw na usapan ng dalawa, nag-umpisa nang magtanong si Rosalinda sa matanda nang makaupo na sila. Tinanong nito kung paanong nalaman ng matanda ang tungkol sa kanilang magkapatid. Ako ang nagpaanak sa inyong ina noong ipinagbubuntis niya kayo. Ulila na siya noon at bagong salta sa baryo. Ang sabi niya, tinakasan daw niya ang buhay niya sa pinanggalingan kaya siya nagpakalayo-layo. Dahil wala nang mapuntahan ng inyong ina, kinupkup ko siya. Ako ang nag-alaga sa inyo nung sanggol pa lamang kayo. Dahil kailangan magtrabaho ng nanay niyo para kayo ay matustusan sa mga gastusin. Naikwento sa akin ng inyong ina na bunga kayo ng pangahalay ng isang lalaki. Sheldon ang pangalan ng lalaking yon. Sheldon? Sino kaya siya? Nasaan na kaya siya ngayon? Dahil pareho sila ni Rosalinda ng tanong, kaya nasagot din ang tanong niya. Siya ang aswang na nanghawa sa nanay niyo. Sa sobrang pagsiselos nito, hinawaan niya ng pagkaaswang ang inyong ina para hindi na makipag-ugnayan sa ibang lalaki. Buong akala ng inyong ina ay makakatakas na siya sa aswang na yon kapag nagpakalayo-layo siya. Pero nahagilap pa rin siya nito. Pilit siyang isinasama pero nagmatigas ang inyong ina. Dahil sa galit ng inyong ama, nasaktan niya ang nanay ninyo. Muntika na siyang mapatay. Natigilan lang dahil nakita niyang puno na ng sugat ang inyong ina. Kaya pala nung umuwi si nanay nun, halos bawian na siya ng buhay. Pero ang sabi niya lang, nasagasaan siya at tinakasan siya. Nabundol siya at tinakasan siya. Ang hayop pa lang yun ang may kagagawan. Huwag siyang magkakamaling magpakita sa akin dahil makikita niya. Ipagiganti ko si nanay sa ginawa niya. Hindi naman nakaimik si Rosalinda sa mga naririnig. Para siyang naging bato sa mga natuklasan. Nalaman ng inyong ama ang tungkol sa inyo. Pinaghahanap na niya kayo. Huwag mong sasabihin sa kakambal mo ang tungkol dito. Mas makitid ang utak nun kaysa sa iyo. Tsak na maghihiganti siya. Rosa, mag-iingat kayong magkapatid. Tsak na hindi magiging madali ang lahat ng ito para sa inyo. Ano man ang mangyari, huwag mo lang kalilimutang tumawag sa kanya. Hindi ka naman nahawaan ng pagiging aswang. Mas matino ang pag-iisip mo. Palagi mong bantayan ang kakambal mo. Palagi mong ituwid ang pagkakamali niya. Huwag mo siyang hayaang mahatak sa dilim. Kung kaya mo magtago ng mga panlaban sa aswang, gawin mo para sa iyong kaligtasan. Malakas at makapangyarihan si Sheldon. Tiyak, iisa lang ang laman ng isip niya. Ang makuha kayo at madala sa kanilang lugar. Gagawin ka rin niyang aswang, Rosa. Hindi ako papayag na maging aswang din ang kakambal ko. Papatayin ko muna siyang hayop siya. Siya palang punot dulo ng lahat ng paghihirap namin. Itinago lang ni nanay para hindi namin mahanap yung hayop na yon. Kasi
Alam niyang mas delikado para sa amin at baka hindi rin kami magkaroon ng kalayaang mabuhay. Pero ngayong alam ko na ang lahat, nakahanda akong labanan siya. Ipagiganti ko ang nangyari sa amin, lalong-lalo na kay nanay. Hindi na inihatid ni Lando sa palengke ang kapatid. Umuwi na lang siya at doon na lang ito hinintay. Sinalubong niya ang kapatid na parang wala siyang nalalaman. Oh, ano nangyari sa lakad mo? Marami ka bang napamili? Huwag mo akong kausapin. Masakit kasi ang ulo ko eh. Oh, edi ikaw ang bahala. Magpahinga ka na lang muna sa kwarto. Akin na yung mga pinamili mo. Ako na mag-aayos niyan. Ako na rin na magluluto ng hapunan. Magmula noon, palagi na niyang sinasamahan ng kapatid sa mga lakad nito, lalo na sa pakikipag-anihan nila ng prutas. Sinisiguro niya na hindi mawawala sa kanyang paningin ng kapatid. Mas naging mahigpit siya sa pagbabantay mula nang malaman niya ang tungkol sa kanilang ama. Alam niyang hindi ligtas ang kanyang kakambal, lalo na't nais nitong hawaan ng pagkaaswang ang kapatid. Nang matapos silang tumulong sa pag-aani ng mga abukado, pinasahod na sila ng may-ari. Pagkatapos ay umuwi na sila. Naglalakad silang pauwi na may biglang humarang sa kanilang daraanan. Kagad na itinago ni Lando ang kapatid niya sa kanyang likuran. Sino ka? Bakit ka humaharang sa daan namin? Malalaki na pala kayo at magaganda. Malalaki na pala kayo at gwapo't maganda. Lalong itinago ni Lando si Rosalinda nang sipating pa ito ng tingin ng lalaki. Huwag kang magkakamali. Huwag kang lalapit. Maganda siya. Kamukhang kamukha ng iyong ina. Bigla ko tuloy hinanap si Roxanne pero matagal na siyang patay. Hindi ba? Nakakalungkot mang isipin na matay siya kaagad kahit na pwede pa siyang mabuhay. Kilala mo ang nanay namin? Ikaw ba si Seldon? Uy, kilala mo ko. Pasasalamatan ko ang nagsabi sa iyo ng tungkol sa akin. Hindi na pala ako mahihirapang ipakilala ang sarili ko. Oo, kilalang kilala kita. Hindi man sa muka, pero sa mga pinaggagawa mo sa amin. Lalo na kay nanay. Ikaw ang walang yang pumatay sa kanya. Sa tingin mo, palalagpasin ko yon? Hinihintay lang talaga kitang dumating. Lando, paano mong nalaman ang tungkol doon? Kanino mo nalaman yan? Sa inyo na matandang babaeng nakausap mo. Galit ka, anak? Hindi ko naman sinasadyang atakin sa puso ang nanay mo, ah. Matigas kasing ulo niya eh. Pilit kayong itinatago sa akin. Akala niya yata hindi ko kayo matutuntun. Kahit nasang lupalop kayo ng bansa, maaamoy ko kayo. Kasi ang dugo ko ang nananalaytay sa mga ugat ninyo. Bakit ka ba nagpakita? Mga anak ko kayo kaya sinusundo ko na kayo. Ganun lang yon? Para kang nag-iwan ng bata sa gilid ng daan kasi bibili ka ng tinapay tapos babalikan mo? Nakakatawa ka. Sa tingin mo, sasama kami? Sinong tangang sasama sa pumatay sa kanilang ina? Buhay pa siya na umuwi, hindi ba? Namatay lang siya kasi hindi niya pinagaling ang kanyang sarili na pwede naman niyang gawin. Hindi man lang niya inisip na may iwan kayong dalawa at mamumuhay na mahirap pa sa daga. Namamali mo sa kung sino-sinong may malalaking lupain. Nakikiani, nakikisama, nakikitanim. Kung ibinalik niya kayo sa akin, hindi kayo mahihirapan ng ganyan. Ngayong natagpuan ko na kayo, hindi niyo na yan dadanasin pa. Pwe! Hindi na kami bata para makuha sa matatamis mong pananalita, no? Rosalinda, umalis ka na dito. Ako nang bahala sa kanya. Pero... alis na! Kaya ko na to! Bakit? Lalabanan mo ako? Hindi. Papatayin lang naman kita. Tapos, doon ka na humingi ng tawad kay nanay sa kabilang buhay. Yan kung mapapatawad ka pa niya. Anak nga kita. Nakuha mo sa akin ang tapang mong yan. Sige, hahayaan kitang labanan ako. Bilang premyo, kapag natalo mo ko, hahayaan ko na kayong mamuhay ng malaya ng kapatid mo. Kapag naman natalo ka, sasama kayong dalawa sa akin. Sisiguraduhin kong ikaw ang matatalo. Dahil sa galit ni Lando sa kanyang ama at dala na rin ang init ng kanyang ulo,
Hindi siya nagdadalawang isip na sugurin ito. Nagsagupaan ang dalawa at walang gustong magpatalo. Pero dahil mas malakas ang ama ni Lando, para lang siyang langgam na pinitik nito. Ilang ulit siyang bumagsak sa lupa na lalong nagpapainit sa ulo niya. Masyado kang mainitin, anak eh. Walang patutunguhan ang layunin mo. Kahit ibuhos mo pa ang lahat ng lakas mo, hindi mo ako magagawang talunin. Kahit kailan, hindi naging kalakasan ang init ng ulo. Nagsalita. Sa bagay, kanino ka nga ba naman magmamana ng ganyang ugali kung hindi sa akin din? Nakikita ko ang sarili ko noon sa iyo. Ganyan din ako dati. Kaya nga siguro kinasuklaman ako ng iyong ina dahil sa ugali kong yun eh. Pero ang laki ng pinagbago ko mula nang nawala siya. Kalahati ng buhay ko ay nawala rin. Pero nang nalaman kong nag-iwan siya ng anak, nagkaroon ulit ako ng bagong pag-asa. Gusto kong mabuo ang pamilya natin. Sumama na kayo sa akin. Mas mapuprotektahan ko kayo kapag kasama niyo ko kaysa malayo kayo sa akin. Malulupit ang mga tao, anak. Kahit kailan, hindi nila tayo mauunawaan. Ang alam lang nila ay ubusin ang lahi natin na parabang sila lang ang nasasaktan. Sila lang ang may puso. Sila lang ang dapat pakinggan. Hindi nila kayo hahayaang mabuhay kapag nalaman nila ang tunay niyong pagkatao. Kaya huwag ka nang magmatigas. Iisa lang ang lahi natin. Iisa lang ang dugong nananalaytay sa atin. Dapat tayo magsama-sama dahil mas malakas tayo pag ganun. Hindi. Kahit anong sabihin mo, hindi mo ako mapapapayag na sumama sa'yo. Ang gusto ko lang, mapatay ka para maipagiganti ko si nanay. Ganun ba? Sige, ganito na lang. Doon tayo sa gubat. Doon tayo maglaban. Mas gugustuhin kong ikaw ang makapatay sa akin kaysa mamatay ako sa kamay ng mga taong walang utak. Sa gubat, walang makikialam sa atin. Pwede mong gamitin ang lahat ng alam mo sa pagiging aswang mo. Pero kapag natalo ka, isasama ko kayo sa ayaw at sa gusto nyo. Pumayag si Lando sa kondisyon ng ama. Nagtungo sila sa gubat at doon naglaban. Malaya nilang nailabas ang anyong aswang at nagpambuno silang dalawa. Nagtagisan ng lakas at parehong walang gustong sumuko. Nakatayo lang si Seldon at hinahayaan niya na sumugod si Lando sa kanya. Parang bato sa tigas ang katawan ni Seldon. Hindi niya iniinda ang mga atake ng anak. Kahit anong bilis ng kilos ni Lando, mas mabilis pa rin ang mata ni Seldon kung kaya't naagapan nito ang mga atake. Humihingal na si Lando at bumabagal na ang kanyang pag-atake. Napansin niyo ni Seldon kaya mas iniinis pa niya ang binatang aswang para muli na namang mag-alab ang galit nito sa puso. Mukhang napapagod ka na, anak ah. Sa bagay, wala kasing nagtitrain sa iyo eh, kaya madaling maubos ang lakas mo. Paano mo ako matatalo niyan kung wala pa tayo sa kalagitnaan eh, nauubusan ka na ng lakas? Hindi pa ako umatake niyan ha? Wala ka namang kwentang kalaban eh. Para lang akong nagtataboy ng lamok. Tumigil ka! Kahit mamatay pa ako dito ngayon, ang mahalaga, hindi ako nabigo na ipaghiganti ang nanay ko. Pati ang paghahawa mo sa amin ng pagkaswang mo. Ginagawa mong impyerno ang buhay namin eh. Wala kang awa. Sa dami na ipamamana mo, ito ba talagang pagiging halimaw na ito? Hindi mo nakita ang paghihirap ni nanay kapag nagsasaswang siya. Dahil sa paghihirap niyang yon, tinapos ko siya. Inako ko ang lahat dahil hindi ko kayang tingnan ang paghihirap niya. Naghihirap lang naman tayo kapag hindi natin natatanggap kung ano tayo eh. Subukan mong tanggapin ang sarili mo, Lando. Wala kang hirap na mararanasan. Magiging madali na lang ang buhay para sa'yo. Tingnan mo ko, namumuhay akong walang kahirap-hirap. Hindi mo dapat iniisip ang mga tao. Sino ba sila? Hindi rin naman nila tayo iniisip ah. Ang mga tao ay pagkain lang natin. Wala silang pinagkaiba sa mga hayop. Iba lang kasi ang isinaksak sa utak mo ng mga taong nasa paligid mo eh. Pero hindi ka magkakaganyan kung ako ang nakasama mong lumaki. Kaya sumama ka na sa akin at babaguhin natin ang buhay mo. Maliliwanagan ang isip mo. Hindi ka na mahihirapan.
Dahil sa mga narinig ni Lando mula sa ama, lalo siyang nasuklam dito. Lalong namula ang kanyang mga mata dahil sa galit. Lalong tumalim ang panlilisik na mga mata niya habang tinitingnan ng ama. Humaba pa ang kanyang pangil at mga kuko. Ganoon din ang kanyang mga balahibo. Umalulong siya na parang asong lobo pagkatapos ay muling sumugod. Mas malakas ang kanyang pag-atake. Paulit-ulit niyang pinagsusuntok ang ama kahit panay ang iwas nito. Hindi naman siya nabigo dahil sa kauna-unahang pagkakataon ay lumapat sa sikmura ng kanyang ama ang malakas niyang suntok. Tumalsik si Seldon at tumama ang katawan sa isang puno bago siya bumagsak sa lupa. Hindi na masama ang ginawa mong yun, anak ah. Pero mukhang inubos mo na ang lakas mo. Oh, may natitira pa ba? Ubusin na natin yan. Dapat isa lang ang matirang nakatayo. Mabilis na sumugod si Seldon kay Lando. Pinanlakihan ng mata si Lando nang makita ang mabilis na pagkilos ng kanyang ama. Dinapangan siya ng takot sa katawan. Hindi siya nakagalaw mula sa kinatatayuan. Dumoble ang kanyang hingal dahil sa magkahalong pagod at kaba. Huli na nang maisipan niyang umiwas. Naramdaman na lang niya ang malalakas na suntok ng kanyang ama na lumalapat ng paulit-ulit sa kanyang katawan. Sinasalitan pa ito ng malalalim na kalmot na lalong nagpasigaw sa kanya. Hindi siya makaganti. Hanggang naramdaman niya ang paghinto ng atake ng kanyang ama sa kanya. Napalod siya sa lupa dahil sa panlalambot ng tuhod. Pero nagawa pa niyang maliitin ang kanyang ama. Takot na takot sa iyo si nanay noon. Hindi ka naman pala dapat katakutan eh. Ganyan ka lang ba kalakas? Nakita ni Lando ang pagguhit ng inis sa mukha ng kanyang ama. Kaya lalo pa niya itong ininis. Naramdaman niya ang mahigpit na paghawak ni Seldon sa kanyang buhok. Nakaamba ang kamao nito sa kanya. Nakita niya sa mata ni Seldon ang pagkapiko nito at mukhang aatakihin na naman siya sa ganoong kalagayan. Pero natigilan sila na makarinig sila ng sigaw. Sabay silang napatingin sa kanan. Nakita ni Lando ang kakambal na si Rosalinda. Lando! Demonyo ka! Bitiwan mo ang kapatid ko! Hindi! Bakit ka ba sumunod dito? Sabi ko sa'yo tumakas ka na! Dapat nagpakalayo-layo ka na! Napakatigas talaga ng ulo mo! Umalis ka dito! Umalis ka na dito, Rosalinda! Aba! Napapabilib na ako ni Roxana sa pagpapalaki sa inyong dalawa. Tinuruan niya talaga kayong alagaan ng isa't isa. Mabuti. Kayo na mismo ang nagpakita ng kahinaan niyo sa akin. Mabuti pala't sumunod ka dito. Hindi na ako mahirapang hagilapin ka, anak. Para magkasama-sama na tayo ng buo. Hayaan mong manalaytay sa dugo mo ang dugo ko. Halika, Rosalinda. Gagawin kitang tulad ni Lando para buo na ang pamilya natin. Aswang na tayo pare-pareho. Magiging isang pamilyang aswang tayong tatlo. Yan ang pagkakamali ng nanay niyo eh. Hindi ka pa niya ginawang aswang. Pero ngayon, oras na para magpaalam ka sa pagiging tao mo. Ngayong gabi, mag-iiba ka na ng landas. Huwag mong gagalawin ang kapatid ko, walang hiya ka! Susugurin sana ni Lando ang ama, pero isang malakas na sipa lang ang ibinigay sa kanya at kaagad siyang tumilapon. Bumagsak siya sa lupa at halos hindi na niya mabuhat ang sarili. Titig na titig siya sa ama habang naglalakad itong palapit sa kapatid. Umalis ka na, Rosalinda! Tumakbo ka na! Takbo! Parang bingi ang kakambal niya dahil hindi siya nito pinakinggan. Mabagal ang pag-atras ni Rosalinda dahil nanginginig sa takot ang mga tuhod nito. Huwag ka nang manlaban, Rosalinda. Para hindi ka na masaktan. Hindi naman kita sasaktan eh kung magiging masunurin kang anak. Halika na. Sumama ka na sa akin. Sumama ka na kay tatay. Buwisit, bakit ba ayaw pa niyang tumakbo? Ano bang hinihintay niya? Rosalinda, umalis ka na dito! Tumakbo ka na! Nang isang dipa na lang ang agwat ni Seldon kay Rosalinda, bigla na lang naglabas ang babae ng isang boteng pang-spray. Naglalaman ito ng likidong pinaghalo-halong katas ng bawang at kalamansi. Inispray niya ito kay Seldon,
Pero kaagad namang nakaiwas ang aswang. Patay na. Siraulo ka talaga, Rosalinda. Lalo mo lang siyang ginalit eh. Umalis ka na dito, alis na! Walang saysay ang mga yan, anak. Dahil mabilis naman akong kumilos eh. At hindi mo na ako matatakasan ngayon. Mabilis na inatake ni Seldon si Rosalinda. Pinagsasasampal niya ito hanggang sa bumagsak sa lupa. Tigilan mo, kapatid ko, hayop ka! Demonyo ka talaga! Muling inatake ni Lando si Seldon. Pero dahil ubus na ang kanyang lakas, iniwasan na lang ni Seldon ang mga ataking yon. Nang bumagsak si Lando sa lupa, tinapakan pa ni Seldon ang kanyang ulo para isubsob. Ngayon, alam ko na. Wala pa kayong laban sa akin. Lalo na't hindi naman kayo kumakain ng karne ng tao. Ang tao ang nagpapatibay sa atin. Kaya dapat kakain din kayo paminsan-minsan. Mas pinipili niyong maging mahinang aswang eh. Ipinapahiyaan niyo lang ako sa ating lahi. Pero huwag kayo mag-alala. Tuturuan ko kayong dalawa kung paano maging malakas. Ang tapang niyo ay wala pa sa lugar. Ilulugar natin yan. Hindi mo kami may sasama. Wala kang anak dito. Umalis ka na. Pabayaan mo na kami. Teka. Hindi ka pa rin ba nadadala? Sandali nga. Tuturuan pa kita ng leksyon. Pinulot ni Seldon ng pang-spray na nabitiwan ni Rosalinda. Pagkatapos ay binuksan yun at unti-unting ibinuhos ang laman sa katawan ni Lando. Panay ang atungal ni Lando. Nasusunog ang kanyang balat sa likidong yon. Pinilit niyang gumapang para makalayo, pero sinusundan lang siya ng ama at patuloy na binubuhusan ng likido. Umiiyak naman bumangon si Rosalinda at iniharang ang katawan kay Lando. Pagkatapos ay nagmakaawa siya sa ama para sa kaligtasan ng kapatid. Tama na! Pabayaan mo na kami! Huwag mong patayin ang kapatid ko! Parang awa mo na! Huwag ka magmakaawa sa kanya, Rosalinda! Hindi kanya maintindihan! Wala siyang puso! Kaya pwede ba umalis ka na dito? Tumakas ka na! Ayaw mo na ako! Iligtas mo na ang sarili mo! Ayoko! Hindi kita iiwan! Tanga ka talaga! Natigilan si Lando nang biglang binuhat ni Seldon si Rosalinda. Ano gagawin mo sa kanya? Bitiwan mo siya! Pabayaan mo na siya! Hoy! Tumahimik ka! Hindi ko naman siya sasaktan eh. Hahawaan ko lang siya ng pagiging aswang para sama-sama na tayong tatlo. Isang buong pamilya. Mamaya na kita gagamutin, Lando. Uunahin ko muna ang kapatid mo. Hindi! Huwag mo siyang gawing aswang! Huwag mong iparanas sa kanya ang kalupitang ito! Pabayaan mo na siya! Ako na lang! Ako na lang ang kunin mo! Sasama ako sa iyo! Basta ipangako mong papalayain mo ang kapatid ko! At hahayaan mo siyang mabuhay ng normal! Kagaya ng mga tao! Nakikiusap ako sa iyo! Pinangalagaan ko siya dahil ayaw ko siyang matulad sa akin! Ayaw ko siyang maghirap ng ganito! Lahat gagawin ko para sa kanya! Kaya papayag na ako! Sasama na ako sa iyo. Basta pakawalan mo lang siya. Ganon. Mukhang hindi masama ang suwestyon mo. Sige. Sapat na siguro ang isang anak na makakasama kong pabalik sa tribo. Mas kailangan ng lalaki kesa sa babae. Madali kasing umanap ng babae kahit hindi aswang eh. Madaling manghawa. Pero ang lalaki, lalo na kapag nasa ugat na ang pagiging aswang, bibihira ng matagpuan yon. Binitiwan ni Seldon si Rosalinda. Pagkatapos ay kinausap ito bago lapitan si Lando. Dahil sa kapatid mo kaya magkakaroon ka ng sinasabi niyang buhay na malaya. Hindi ko talaga alam kung anong klaseng kalayaan ang sinasabi niyo sa pagiging tao. Napapasailalim lang naman kayo sa batas ng ibang may makapangyarihan, kahit wala namang lakas na kagaya ng lahi natin. Pero dahil yan ang pagpapasya ni Lando, iiwanan ka namin. Alagaan mo ang sarili mo, anak. Mamuhay kang malaya. Huwag mo nang hanapin ang kapatid mo. Mas malayo ang mararating niya kaysa sayo. Umiiyak na pinagsusuntok ni Rosalinda ang ama habang nagmamakaawa siya na huwag kunin sa kanya si Lando. Huwag ka nang umangal. Hindi mo rin naman mapapangalagaan ang kapatid mo eh. Tingnan mo ang kalagayan niya ngayon. Sobrang hina at puro sugat ang katawan.
Matutulad siya kay Roxanne na hinayaan na lang mamatay kahit kayang pagalingin ng sarili. Pero ako, magagawa ko siyang pagalingin. Hindi yun magagawa ng mga doktor ng tao. Kaya, alagaan mo ang sarili mo. Sige na, umuwi ka na. Kinarga na ni Seldon si Lando at iniwan na nila si Rosalinda sa lugar na yon. Habang sumisigaw at umiiyak. Pilit pang humabol si Rosalinda para iligtas si Lando, pero hindi na niya kayang tapatan ang bilis ni Seldon. Patawad, kambal ko. Patawad. Mag-iingat ka palagi. Ilang linggo na ang lumipas. Matagal-tagal na ring nakaratay sa higaan si Lando. Mahimbing siyang natutulog ng malimpungatan dahil naramdaman niyang may malakit na likidong dumidikit sa kanyang likod. May magaspang at mahabang bagay na gumagalaw-galaw sa kanyang likuran. Nang lingunin niya ito, tumambad sa kanya ang isang malaking nilalang. Mabalahibo ito. May mahahaba at matutulis na tenga. Mapupula mga mata nito at nanlilisi kung tumingin. Nakita niya ang mahaba nitong dila na siyang lumalapat sa kanyang likod. Naglalagay ito ng malakit na laway sa kanyang mga sugat. Nang matapos na ang halimaw sa kanyang ginagawa, kaagad itong bumalik sa anyong tao. Gising ka na. Kung kaya mo nang bumangon, halika na. May mga pagkain akong inihanda para sa iyo. Magugustuhan mo ito. Tumayo ka na dyan. Gaano katagal ako natulog? Nasaan ako? Nasa ligtas na lugar ka. Bumangon mula sa pagkakahiga si Lando. Sumilip siya sa labas ng bintana. Nilibot niya ng tingin ang buong paligid. Nakita siya ng mga kubong yari sa kawayan, sawali at pawid ang bubong. May mga tao siyang nakita na abala sa pang-araw-araw na gawain. Nang kilatisin niya ang mga tao, nakita niyang normal sa mga ito ang mahaba at matutulis na kuko. Bagya siyang napatras nang tingnan siya ng matalim ng isang lalaki. Labas na labas ang pangil nito. Nang tingnan niya ang iba, ganoon din sila. Tila normal sa kanila ang ipakita ang totoo nilang itsura. Mga aswang silang lahat? Oo naman. Nasa baryo ka ng mga aswang eh. Kaya huwag ka na magtaka. Saang panig to ng bansa? Malalaman mo rin. Ito ba? Ito bang pinagmamalaki mong buhay? Masaya na kaya dito? Namumundok? Parang mga itinapon ng gobyerno? Natigilan si Lando sa pagsasalita nang biglang ibagsak ng ama sa ibabaw ng mesa ang hawak nitong malaking planggana. May laman itong sariwang karne. Bagong katay lang ito. Pero hindi yung karne ng tao nang kilatisin ni Lando. Ngayon ka palang nagising, Lando. Marami ka pang hindi alam. Marami ka pang dapat matutunan sa baryong ito. Sige na, kumain ka muna. Magpalakas ka. Kapag maayos na ang lagay mo, ililibot kita at malalaman mo ang totoong buhay ng iyong kalahi. Hindi alam ni Lando kung gaano katagal siyang naratay sa higaan. Pero hindi siya nakakaramdam ng gutom. Hindi rin siya natatakam sa sariwang karne na inihain ng ama. Hindi ko alam kung gaano katagal akong walang malay eh. Pero nagtataka ako kung bakit ako busog. Siguro ayaw na ng tiyan ko yung ganyang pagkain. Kung alam mo lang kung gaano ka kalakas kumain. Wala ka sa sarili dahil may sakit ka. Ang tanging nagpapagaling lang sa atin ay ating laway na ipinapahid sa mga sugat para maghilom, at saka ang pagkain ng sariwang karne para bumalik agad ang lakas ng katawan. Ilang gabi kitang pinapakain. Mabilis bumalik ang lakas mo dahil hindi ordinaryong hayop ang kinakain mo. Ano? Pinapakain mo ako ng tao? Pumapatay ka ng tao? Oh, dapat bang ipagtaka yun? Normal na sa atin yun, hindi ba? Hindi ba pwedeng mamuhay ang mga aswang na hindi kumakain ng tao? Kailangan ba talaga yun? Katulad din natin sila. Namumuhay din sila dito sa mundo. Gusto lang din nila ng mamuhay ng malaya. Pumapatay sila ng aswang dahil gusto nilang protektahan ang sarili nila, dahil ginagawa nga silang pagkain. Hindi naman tayo pumapatay ng tao ng walang dahilan eh. Huwag mo kong pangaralan, Lando. Baka nga
mas matindi ka pa kung kumain ng tao kaysa sa akin sa mga kauri mong narito eh. Di ba, kumain ka ng sanggol na nasa sinapupunan dahil lang natakam ka? Biglang natigilan si Lando nang marinig ang sinabi ng ama. Bumalik sa alaala niya ang ginawa niyang yon. Paano mo nalaman yon? Nandun ako nung sandaling yon. Tinitingnan ko kung ano ang gagawin mo. Nalaman kong talagang nagmana ka sa akin. Kaya kailangan mong kontrolin ang sarili mo. Dahil kung hindi, baka magulat na lang ako na nanunugod ka na ng mga tao at nilalapa mo na silang lahat. Huwag ganon. Hindi naman tayo pumapatay ng inosenteng tao eh. Kinakain lang natin yung mga dapat nang mamatay. Kagaya nung nagtangka sa kapatid mo nung gabing yon. Pinagmalaki pa nga kita dahil dun eh. Matagal ko na kayong sinusubaybayan ng kapatid mo. Hindi kayo mabubuhay ng maayos nang hindi dahil sa akin. Mula nang mamatay ang nanay nyo, natatandaan mo ba? Parang may magic na bigla na lang kayong nakakita ng pagkain sa bakuran ng bahay. May dumarating na hayop at ginagawa niyong pagkain. Hindi kayo nagutom. Naging maalwa ng buhay niyo kahit papaano. Bakit hindi ka nagpakita sa amin noon? Naduduwag ka? Hindi lang kayo ang obligasyon ko, Lando. Nakikita mo yung mga nasa labas? Bakit? Anak mo silang lahat? Tanga! Angkan natin silang lahat na kailangang protektahan. Kailangang pakainin. Kaya nga, nang makakuha ko ng pagkakataon na sunduin kayo, ginawa ko na. Kaya lang, naging madrama ang lahat eh. Si Rosalinda, kumusta na kaya siya? Ayun, ayos lang siya. Huwag mo siyang problemahin. Mas isipin mo ang sarili mo. Mahina ka pa. Nang tuluyan ng gumaling si Lando, isinama na siya ng kanyang ama sa mga pinupuntahan nito. Maraming kausap ang kanyang ama, kung sino-sinong mga kilala, mayayaman at makapangyarihang tao. Nakikipagtransaksyon ang kanyang ama sa mga taong yon. Isang negosyante ang kanyang ama na nakikipagpalitan ng kalakal. Nalaman niyang ang baryo na tinitirhan nila ay isang baryong may malawak na lupain at maraming pananim. Kapag nag-aani sila ay ibinebenta ang mga ito sa mga kausap na tao ng kanyang ama. Marami rin silang alagang hayop at doon din nila kinukuha ang kanilang pagkain. Nabaliktad ang kanyang paniniwala na masamang tao ang ama niya na ang ginagawa lang ay pumatay at kumain ng tao. Pero bumulaga sa kanya ang katotohanan na nabubuhay ang mga ito na kagaya rin ng mga tao. Pumapatay lang sila kapag nasa panganib ang isa sa kanila. Akalain mo yun? Negosyante ka pala? O bakit? Bawal bang magnegosyo mga aswang? Buong akala ko lang lumalapa lang kami ng tao. Isa sa mga dapat mong matutunan ay ang kumilatis o kilalanin ng isang nilalang. Huwag kang manghuhusga base lang sa kung ano ang nakikita mo at nakakalap na tsismis. Gusto ko sanang dalawin si Rosalinda eh. Gusto ko siyang kumustahin. O sige, lumipat na nga pala siya. Ha? Talaga? Saan? Ibinigay ni Zeldo ng address ni Rosalinda kay Lando. Hindi naman nag-aksaya ng oras si Lando. Sabik na sabik siyang makita ang kanyang kakambal. Nakatira na si Rosalinda sa matandang babaeng hilot. Gulat na gulat ang matanda nang makita si Lando. Lando, paano mong nalaman na nandito kami? Kay Seldon, nandyan po ba yung kakambal ko? Nasa palengke siya. Hindi ka na dapat pumunta rito. Hindi ka na dapat nagpakita rito. Bakit naman po? Sino naman ang nagbabawal sa akin na pumunta rito? Isa kang aswang. Paano kapag nalaman ng mga tao na may aswang na nagpupunta rito? Malalaman lang nila kapag sinabi nyo. Sige na ho, hihintayin ko yung pag-uwi ni Rosalinda. Gustong gusto ko na siya makita eh. Hindi ko alam kung matutuwa siya. Buong akala niya ipatay ka na. Ang tagal mong nawala. Ang sabi niya puro kasugat at nanlulupaypay na nung kinuha na ni Seldon. Mabutit binuhay ka pa niya. May mabuti pa rin pala siyang puso. Akala ko nga rin po na masama siyang aswang. Pero nang makilala ko siya, nagkaroon ng tanong ang isipan ko na bakit takot na takot ang nanay ko sa kanya?
bakit siya tumakas noon. Hindi naman pala ganun kasama si Seldon. Pero hindi na masasagot ni nanay ang lahat ng tanong ko kasi lusaw na ang katawan niya sa ilalim ng lupa. Mukhang na-brainwash ka na ng gusto ni Seldon. Naging bagong tao ka na at bagong aswang pala. Matanong ko lang ho, gaano niyo nakatagal na nakilala at nakasama ang nanay namin? Hindi kaya ikaw ang dahilan kung bakit lumayo ang loob niya sa tatay namin? Hindi kaya siniraan mo siya? Kaya ganun na lang ang galit niya kay Seldon? Aba, mukhang nambibintang ka na. Hindi mo naman nakilala ang ama mo noon. Ngayon mo lang siya nakilala. Paano kung ngayon pa lang siya bumait? Hindi mo alam kung anong klaseng halimaw siya noon. Bakit nga kaya sa tatakasan ng nanay niyo kung mabuti siyang aswang? Hindi mo pa siya gaano kakilala. May mga sekreto siyang hindi mo pa natutuklasan, kaya huwag kang pakampante. Natigilan si Lando dahil nalaman niyang may punto ang matandang babae. Natigil ang pag-uusap nila nang makita ni Lando na parating na ang kapatid. Pero nawala agad ang ngiti niya nang makitang may kasamang lalaki si Rosalinda. Pagbungad pa lang ni Rosalinda ay kaagad niya na itong tinanong. Oh, sino siya? Lando, buhay ka? Hindi ka niya pinatay? Sino siya? Ha? Si Sunny, boyfriend ko? Hi bro, kumusta? Kapatid ka ba ni Rosa? Hindi sinagot ni Lando ang lalaki. Kinilatis ito. Tiningnan muna mula ulo hanggang paa. Hello uli. Kailan pa kayo? Megit 1 buwan pa lang bro. Kagad na kinwelyuhan ni Lando ang lalaki. Oo, relax bro. Bitiwan mo si Lando. Ano ba? Kagaya ka na ba ni Seldon ngayon? Kung magkaugali na kayo, umalis ka na. Dahil sa sinabi ni Rosalinda, binitiwan ni Lando ang lalaki at pinakalman niya ang kanyang sarili. Hoy, lalaki, huwag na huwag mong sasaktan ng kapatid ko, ha? Dahil kung hindi, papatayin kita. Ayoko makita siyang umiiyak. Sinasabi ko sa'yo, hindi ako nagbibiro. Ayusin mo ang buhay mo, ha? Dapat, seryoso ka sa pinapasok mo. Hindi na hinintay ni Lando ang sagot ng lalaki. Pagkabitiw niya ng mga salitang yon, ay umalis na rin siya at agad na umuwi. Oh, nakasimangot ka. Mukhang hindi naging maganda ang lakad mo, ah. Nagalit ba ang kapatid mo? Itinaboy ka ba? Hindi ho. Hindi naman pala pero ang itsura mo hindi maipinta. Mukhang mag-aasawa na siya. May lalaki na siya. May lalaki lang mag-aasawa na. Alam mo, pabayaan mo na ang kapatid mong yon. May sarili na siyang buhay. Ituon mo na lang ang sarili mo sa buhay mo. Bakit hindi ka maghanap ng mapapangasawa? Ano? Wala pa sa isip ko yan. Hindi ko nga alam kung anong gusto kong gawin sa buhay ko O sige, hayaan mo na yan. May lakad ako bukas. Hindi kita pwedeng isama. Bakit? Maraming kailangang anihin sa mga pananim natin. Pamunuan mo sila para mapabilis ang pagtatrabaho. Kailangan madala yun sa buyer. Nagbabadya ang sama ng panahon kaya kailangang anihin ang mga tanim natin dahil masisira lang. Ilang araw lang naman ako mawawala kaya ikaw nang mag-supervise sa kanila. Saan naman ho kayo pupunta? May ka-meeting ako. Bagong business ito. Kapag naging ayos na ang usapan namin at saka kita isasama. Hindi kumbinsido si Lando sa mga sagot ng kanyang ama. Bumalik sa isip niya ang sinabi ng matandang hilot. Naisip niyang baka tama nga ito. Hindi pa ipinakikilala ni Seldon ang totoo niyang pagkatao. Dahil sa kanyang kurisidad, palihim niyang minanmanan ng kanyang ama. Nagbilin lang siya sa mga kalahi niya sa kung ano ang dapat gawin ng mga ito. Pagkatapos ay iniwan na niya sila para palihim na sundan ng ama. Bagong tao nga kausap niya. Mukhang bagong negosyo nga ito. Pero sa gubat sila nagkita. Bakit parang palihim? Mula sa kanyang pinagtataguan
ay tahimik siyang nakinig sa usapan ng mga ito. Nabigla siya sa kanyang natuklasan. Ano? Binabayaran si Seldon ng mga mamamayang tao kapag may ipapatumba sila? May balak silang patayin? Kitang-kita ni Lando ang malaking halaga na iniabot ng lalaki kay Seldon bilang paunang bayad. Nagkamayan pa ang dalawa matapos magkasundo. Pagkatapos ay naghiwa-hiwalay na ang mga ito. Mabilis na nag-anyong aswang si Lando para makabalik siya kaagad sa kanila. Pagdating sa kanilang bahay ay naikuyom niya sa galit ng kamao. Muntik na akong maniwala na mabuti siyang aswang. Pero ngayon, lumabas din ang totoo. Pumapatay siya ng tao kapalit ng malaking halaga. Ibang klase. Nang dumating ang kanyang ama, hindi na siya nakapagpigil. Kaagad niya itong kinumpronta. Kumusta lakad mo? Nagkasundo ba kayo? Hindi pa sa ngayon. Makikipagkita pa ako sa susunod. Kumusta ang mga ibiniling ko? Natapos niyo ba mga aanihin? Wala namang masamang panahon na darating eh. Sinadya mo bang ipaiwan ako dahil may transaksyon kang hindi ko dapat na malaman? Ano bang pinagsasabi mo? Pero tama ka. Hindi lahat ng trabaho ko ay dapat mo pang malaman. Makontento ka na lang sa kung ano ang nalalaman mo. Di ba gusto mo lang mabuhay na mabuting aswang? Hintik na ako maniwala na mabuti ka. Na may puso ka rin. Pero mukhang nagkamali ako. Bakit ipinapapatay sa iyo yung mga taong yun? Kailangan mong pumatay? Binabayaran ka pa para pumatay ng tao? Alam mong sisiw lang sa iyo na gawin yun, di ba? Kaya tinanggap mo? Naniniktik ka? Nagagamit mo na rin pala yung kakayahan mo bilang tiktik. Mahusay. Sagutin mo ko. Kagaya nga ng sinabi ko sa iyo dati. Pumapatay kami ng tao pero ang pinapatay namin ay mga karapat-dapat lang na mamatay. Anong karapatan mong patay ng mga taong yun? Hindi tayo saklaw ng batas ng tao, Lando. Kaya hindi tayo dapat matakot kung papatay tayo. Sino ang taong papatayin mo? Huwag ka na nga magtanong. Hindi pa panahon para malaman ang transaksyon na yon. Darating ka rin doon dahil balang araw gagawin mo rin ito. Hindi. Kung ganito lang pala na may baho kang itinatago, dapat na tayo maghiwalay. Hindi ko kaya na papatay ka ng inosente para sa pera. Saan ka pupunta? Aalis na. Hindi ko kaya mabuhay na kasama ka. Sige, palipasin mo muna ang sama ng loob mo. Babalik ka rin naman dahil wala kang ibang mapupuntahan. Umalis si Lando at pumunta sa kapatid. Gabi na nang makarating siya. Sumilip muna siya sa loob ng bahay bago tuluyang pumasok. Nandito na naman yung lalaking yun? Sama talaga ng itsura niya Parang hindi gagawa na mabuti. Ano kaya nakita ni Rosalinda sa asungot na yun? Naupo si Lando sa gilid ng bahay dahil ayaw niyang maistorbo ang magkasintahan. Ayaw niyang masira ang masayang pag-uusap ng dalawa. Wala rin na matandang babae kaya wala siyang makausap. Ilang minuto na siyang naghihintay na umalis ang lalaki. Nilalamok na siya pero hindi pa rin umuuwi si Pablo. Maya-maya ay narinig niyang nag-iiba na ang tono ng boses ng kanyang kapatid. Nagagalit na ito. Napasilip na siya sa nakabukas na bintana. Tumambad sa kanya ang pamimilit ng lalaki. Ano ba, Rosa? Magiging mag-asawa naman tayong dalawa Bakit nag-iinarte ka pa? Ibibigay mo rin naman sa akin yan, di ba? Ibigay mo na ngayon habang wala pa yung matanda. Sakto kasi nasa ibayo siya at nagpapaanak. Mamaya pa uwi noon. Mahaba-haba pa ang oras natin. Kaya huwag ka na magmatigas. Nagsimula nang umakyat sa ulo ang galit ni Lando nang makitang sapilitang pinaghahalikan ni Sunny ang kanyang kapatid. Walang iya ka. Sinasabi na nga ba't gagawa ka ng hindi maganda Sa kapatid ko pa talaga hayop ka. Hindi mo alam ang binabangga mo. Galit na sinugod ni Lando ang lalaki. Inablot niya ito sa damit at marahas na inihagis palabas ng bahay. Sira ulo ka. Sabi ko na nga ba't hindi ka mapagkakatiwalaan Ano? Ngayon mo gawin yung balak mo. Kausapin mo itong kamao ko.
Mabilis na nilapitan ni Lando ang lalaki at pinag-uundayan ng mga suntok at sipa. Aray, tama na bro. Hindi naman ako lalaban eh. Aray, pasensya na, nagkamali ako. Walang pasensya sa akin. Kapatid ko, sinasalbahay mong hayop ka. Muling binugbog ni Lando ang lalaki. Maya-maya ay inawat na siya ng kapatid. Pilit siya nitong inihihiwalay, pero ayaw niyang magpapigil. Gusto na niyang lapain ang lalaking yon. Kagad siyang pinagsasampal ni Rosalinda para huminahon. Huwag mo ilabas dito ang pagiging aswang mo, Lando! Natigilan si Lando sa sinabi ng kanyang kakambal. Nang tingnan niya ang kanyang kamay, hindi pala niya napansin na humahaba na ang kanyang kuko. Muntik na siyang magpalit ng anyo. Dahil sa takot ni Sunny ay mabilis siyang tumakas. Huwag ka nang babalik dito, siraulo ka! Kapag nagpakita ka pa, kakatayin na kita! Tama na! Ginagago ka na nga ng hayop na yun eh! Kumalma na si Lando nang bigla na lang umiyak ang kapatid. Hindi na siya nagsalita. Niyakap na lang niya ito ng mahigpit. Nang tumaan na si Rosalinda, ay inaya na niya sa loob ng bahay si Lando. Tinanong siya nito kung bakit siya pumunta kahit gabi na. Wala. Nag-away lang kami ni Seldon. Papalipas lang ako ng galit. Babalik din ako doon kapag umuwi na yung matandang babaeng kasama mo. Marley ang pangalan niya. Pwede ba, Rosalinda? Pumili ka naman ng matinong lalaki. Paano na lang kung wala ako? Kung hindi ako dumating, di nagahasa ka na. Nanahimik uli si Lando na makitang nalungkot na naman ang kapatid. O sige na, tatahimik na ako. Salamat sa pagliligtas mo sa akin. Salamat kasi palagi ka nandyan. Ano ka ba? Magkapatid tayo, no? At saka, hindi lang tayo basta magkapatid. Kambal pa tayo. Alam mong palagi kitang binabantayan kahit hindi tayo magkasama. Kung sumama na lang kaya ako sa'yo. Ha? Nako, hindi pwede. Makikihalubilo ka sa mga aswang? Hindi ko kakayanin. Basta, palagi lang ako nandito, kaya huwag ka matakot. Nang dumating na ang matandang babae, saka iniwan ni Lando ang kapatid. Pagbalik niya sa kanila, nalaman niyang umalis na ang kanyang ama. Dali-dali niyang hinagilap. Ginamit niya ang malakas niyang pang-amoy para mahagilap ang kanyang ama. Kung saan-saan siya nakarating hanggang sa makita niya itong kasamang ilan sa mga kalalakihan sa kanilang baryo. Nakaabang sila sa gilid ng kalsada na tila ba may hinihintay. Nagtago siya at hindi gumawa ng ingay para hindi siya maramdaman ng mga ito. Maya-maya ay dumating na ang sasakyan na inaabangan nila. Biglang nagbagong anyo ang mga kalahi niya at tinambangan ang sasakyan na yon. Dali-dali siyang nagpalit ng anyo para saklolohan ng sakay ng kotse. Pero bago pa siya nakalapit, hinarap na siya ni Seldon. Oo, huwag ka nang makialam. Umapatid kayo ng mga inosente. Hindi sila inosente. Mga manunugi sila ng aswang. Ang pinapatay namin ay ang kagaya nila. Kung hindi papatayin, mauubos ang lahi natin. Binabayaran tayo ng mga aswang na may mataas na antas para patayin ang mga manunugis. Kaya, huwag ka nang humarang. Kahit na, tao pa rin sila. Sa tingin mo? Nang ibaling ni Lando ang kanyang paningin sa mga nag-aaway-away, nanlaki ang mata niya nang makitang aswang din ang sakay ng kotse. Ibang lahi lang sila. Lahi sa lahi ang naglalaban-laban, Lando. Kung hindi natin ipagtatanggol ang ating lahi, mauubos tayo. Dahil sa pagkabigla, natahimik si Lando. Napaatras siya at nanood na lang sa mga aswang na naglalaban-laban. Tulala pa rin siya nang matapos ang labanang yon. Nanalo ang kanyang ama. Kinuha ng mga ito ang mga bangkay ng aswang na nakasagupa. Isinama na rin siya ng ama para malaman niya kung saan dadalhin ang mga aswang na yon. Ang mga taong nagbayad sa ama niya para patayin ang mga aswang na yon ay kumakain ng mga sariwang bangkay ng mga aswang. Nagbabayad lang sila ng malaking halaga para iutos ang pagkuha ng kanilang pagkain. Ilang araw na ang nakalipas, hindi pa rin matanggap ng isipan ni Lando ang mga nangyari. Naramdaman niya ang pagtabi ng kanyang ama sa inuupuan niyang mahabang bangko. O anak, alalim pa rin ang iniisip mo ah.
Ang tagal mong yakapin ang buhay nating ito. Kapag ganyan ka ng ganyan, mauunahan ka ng kalaban mo. Aswang? Laban sa aswang? Mga aswang na naglalaban-laban para sa kani-kanilang lahi. Hindi ko talaga maintindihan. Bakit may ganun? Ano pang hindi ko alam? Parang ang liit-liit ng mundo ko. Hindi ko nakilala sarili ko. Hindi ko na alam kung saan ako nababagay. Alam mo anak, ganyan din ako dati. Pero natanggap ko naman ang lahat. Pasasaan ba't masasanay ka rin? Kumusta na nga pala kapatid mo? Ha? Si Rosa? Ay, di ko na rin alam. Mahirap ding mabuhay bilang tao. Bakit hindi mo ayain na sumama sa atin? Hindi, ayoko. Sabi niya dati sa akin, pangarap niyang maging doktor. Kasi namatay si nanay nang hindi nagagamot. Dahil hindi pwedeng gamutin ng doktor. Ewan ko ba? Sabi niya, gusto niya maging doktor ng tao at ng aswang. Pero magsikap ka. Tulungan mo siyang matupad ang pangarap niya kasi kayong dalawa na lang ang magtutulungan eh. Kailangan mong kumita ng maraming pera para tustusan siya sa pag-aaral. Paano naman ako kikita ng malaking pera? Nagkatinginan sila mag-ama. Unang bumawi ng tingin si Lando pagkatapos ay umiling. Parang sinasabi mong gayahin kita. Bakit hindi? Darating ang araw, hindi na magagamot ang aswang. Hindi na magagamot ng aswang ang sugat niya sa pamamagitan ng laway. Kailangan na nila ng doktor. Hindi mo kailangang isipin palagi ang kabutihan kasi wala rin niyang patutunguhan. Minsan, kailangan nating lumihis ng landas para sa ikabubuti ng iba. Kaya, mag-isip ka uli. Mga ilang araw ka na namang tulala dyan. Matutulog muna ako ha. Masyadong maraming nangyari. Nakakapagod din na makipaglaban. Matagal na pinag-isipan ni Lando ang mga sinabi ng kanyang ama. Pero sa tuwing naiisip niya ang kapatid at ang pangarap nito, naging buo ang kanyang pasya. Sumama na siya sa ama sa panunugis ng mga aswang na umubos sa kanilang lahi. Sumama na rin siya sa kakaibang transaksyon nito, kagaya ng pagbebenta ng mga aswang sa mga aswang na kumakain sa kanila. Mas malaki kasi ang kitaan doon dahil mayayamang aswang ang handang magbayad ng malaking halaga para sa kanilang pagkain. Iniingatan nila ang kanilang imahe. Dahil kilala sila, walang pwedeng makaalam na ang kagaya nila ay mga aswang din. Samantalang matagal niyang nakumbinsi ang kapatid na bumalik sa pag-aaral at tuparin ang pangarap nito maging doktor. Maraming tanong ang kapatid niya na kung saan niya kinukuha ang pera. Pero ang sabi niya lang, nagtatrabaho siya sa malawak na lupain kasama ang kanilang ama. Kailangan mo matapos ang pag-aaral mo, Rosa. Ang pangarap mo ay pangarap ko din. Kapag naging doktor ka na, ako ang una mong pasyente. Pag-aralan mo katawan ko. Tingnan mo kung anong klaseng dugo ang nananalaytay sa ugat ko. Saka, tingnan mo rin kung anong klaseng bituka meron ako. Kasi, kakaibang pagkain ang hanap kong palagi eh. Sira ulo ka? Hindi. Ano ka ba? Seryoso ko. Basta, ipangako mo sa akin ha, wala kang tatanggihan na pasyente. Kahit aswang sila, gamutin mo pa rin. Nasusugatan din sila, nagkakasakit. Nangangailangan din ng gamot. Kaya, gamutin mo rin sila, ha? Sige na, pag-aaralan ko na ang katawan mo para magamot ko na ang mga aswang. Yun! Kahit magkalayo sila at magkaiba ang buhay na tinatahak, iisa lang ang pangarap na kanilang tinutupad. Sa mundong ginagalawan natin, siguradong isa sa 10 taong makakasalubong natin ay mga aswang. Wakas.